Gutom at uhaw ang inaabot po ng marami nating kababayan sa Central Mindanao dahil sa matinding tagtuyot na epekto ng El Nino. Ang isang pamilyang lumad sa Maguindanao ay napilitang kumain ng darak at naapektuhan din ang katinuan ng kanilang panganay. Saksi si Marisol Abduraman. Kinudkud na pero ang laman ng niyog na ito, pilit pa rin sinasay ng 2 taong gulang na anak ni Maria Luz. Pero hindi pa yan ang sukdulang itinulot ng 2 buwang tagtuyot sa South Upi, Maguindanao na nagpatangis sa ilo ng tahanan. Higit sa kabuhayan, kinuha ng tag-init ang katinuan ng pag-iisip ng kanilang panganay. Nahalo na yung luto ng isip niya. So ang buhay namin ganito. Nagsunog pa umano ng mga bahay ang anak, kaya itinali na lamang muna siya ng pamilya na kapos sa kaalaman kung paano ang tamang pagtugon sa problema sa pag-iisip. Bumalik yung ano niya kasi walang nang makain. Tapos minsan binibigyan din namin ng pakunti-kunti yung nanay. Sa ibaba ng kubo, may bagong lutong darak. Hindi para sa mga alagang baboy tulad ng nararapat, kundi para lamang tiyan mismo nila. Kahit daw kasi NFA rice, hindi na kaya ng kanilang bulsa. Tuyot na ang gulay sa palibot ng kubo. Kaya sa mga ilog naghahanap ng gulay ang mister ni Maria Luz. Ultimo tubig mula sa mga balon at maliliit na creek, nanuyo na. Kaya mapipilitan na naman umano maghanap ang mga lumad sa bayan ng kayos, isang wild root crop na nakalalasong. Talagang kinakabahan po. Hindi lang po ako, lahat ng tao sa barangay namin talagang kinakabahan na po. Gutom na talaga yung dinadanas ng mga tao. Mapasalamat ka kung makakain ng isang beses isang araw. 17 hektarya na nga ng palayan at maisan sa Maguindanao ang apektado ng tagtuyot. Problema pa ang mga pesting daga na nakaapekto naman sa 5,000 hektarya ng taniman. Ang mga nakaligtas na palay, walang laman kaya ipapakain na lang sa mga baka. Ang mga nakaligtas na mais, hinog sa pilit o walang lamang protein. Wala talagang ulan sir, kata mag 2 months na mula ngayon. Pero itong naka-harvest ngayon, may putil pa rin yan. Mayroon po sir, pero makipis sa kipis. Para makaharvest kami ng 100 or 90. Ngayon siguro mabuti na lang may 20 sacks o 15 sacks na lang talaga. Inaasang aabot ng mahigit 100 milyong piso ang pinsala ng tagtuyot sa Maguindanao ayon sa Department of Agriculture. Apektado na rin hindi lang ang mga palayan sa Kidapawan, Cotabato, kundi maging ibang pananim din tulad ng tanglad. Sa pagdinig ng Special Committee on Food Security at Climate Change sa Kamara, na-question ang handaan ng Department of Agriculture sa El Nino. Yung pong special fund o action plan for El Nino worth 2.11 billion na dalawang hearing, pangatlong hearing ko na pong umatin dito, hanggang ngayon wala pa pong pondo. To be honest with you, sir. So that is the problem, our problem ngayon. Ang tagal ang release ng pondo, tapos na yung El Nino, na naman, hindi na kailangan yung mga wells na yun. Sinisikap na lang daw ng Department of Agriculture na maisagad ang kakayahan sa produksyon ng mga lugar na may tubig pa at mabigyan ng tubig ang mga wala nang mapagkunan. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.